Pamilya man ang layo ng Middle East sa Pilipinas, ngayon pa lang ramdam na natin ang epekto ng giyera doon. Kaya naman nauna na ang Pilipinas sa pagdeklara ng National State of Energy Emergency. Sa gitna ng siksikang pila ng mga umaasang makatanggap ng ayuda sa Quezon City nitong Miyerkules, bigla na lang bumagsak ang isang lalaki. Nawalan ng malay at nag-seizure. Abayan niyo na po yung otoridad. Ang lalaki, driver ng jeep. Ilang araw nang hindi nakakapasada dahil sa sobrang taas ng presyo ng gasolina at sa gitna ng krisis sa enerhiya, siya mismo naubusan na rin ng energy o lakas. Tabi tayo. Natunto ng aming team ang jeepney driver sa West Fairview, Quezon City. Sa kabutihang palad, nakarecover siya, si Jose, 44 anyos. Doon ako nagkamalay sa ospital. Hindi man ako magpakumpain. Umuwi lang ako kahit tagilid na ang lakad ko. Kaya nagpahinga ako mula umaga hanggang ngayon. 2 dekada na raw siyang namamasada sa Maynila. Dati, may naiuuwi pang kita para sa kanyang pamilya. Pero nito raw mga nakaraang linggo, mula nung tumaas ang presyo ng krudo, abonado pa siya. Dati ang full tank namin to 3. Ngayon 4,000 na full tank namin. Pero pag bumiyahe kami, wala kami mauwi. Sa pagod namin mula umaga hanggang gabi. Mahigit 1 linggo nang hindi nakakabiyahe, baon sa utang at halos wala nang natitirang pera. Ang pira ko, barya na lang. Ang bili na lang ng asin at saka bitsin to. Kaya nung nabalitaan daw niyang may ayuda, sumubok siyang pumila. Pero sa huli, umuwi siyang walang nakuha. Hinimatay pa. Gutom na po. Alas 7 pa kami nakapila. Hanggang alas 10:30. Wala po yung inom ng tubig. Walang kain. Siksikan pa. Sabi ng doktor, inatake ng epilepsy. Kumpain daw ako. Sabi ko, wag na. Kasi wala namang pamgastos eh. Hanggang nagdesisyon na lang si Jose na umuwi na lang sa probinsya. Sa Negros, magtatrabaho ka sa tubuhan o magtatanim ng saging. Kahit anong matanim, basta makain. Sa mahal ng krudo ngayon, hindi lang si Jose ang nahihirapan. Simula nung na yung diesel na umabot na ng 90, sabi ko wala na akong kikitain ito. Mag-iisang buwan na mula nung nagsimula ang giyera sa Middle East sa pagitan ng Amerika at Israel kontra sa Iran, na sinundan ng pagsara ng Strait of Hormuz na hawak ng Iran kung saan dumadaan ang 20% ng supply ng langis para sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Dahil kulang ang supply, tumaas ang presyo ng krudo ng mahigit doble. Noong March 23, sabi ng Malacanang, wala pa raw krisis. Pero kinabukasan, March 24, nagdeklara si Pangulong Marcos ng State of National Energy Emergency. Sa kasalukuyan, ang ating supply ay hanggang end of June, June 30. Hiningi ko ang opinyon ng isang eksperto tungkol sa energy, si Attorney Noel Baga, co-convenor ng Center for Energy Research and Policy ng University of the Philippines. Una po sa lahat, ano itong Center for Energy Research and Policy? Isa kaming energy think tank. Composed kami ng lawyers, engineers, economists, researchers. Nag-a-advocate kami ng energy sustainability, energy security, energy reliability, at energy affordability. Itong sitwasyon ho natin ngayon sa Pilipinas, parang tayo yung nanguna sa buong mundo na mag-declare ng National State of Energy Emergency. Ano hong basa nyo rito? Mabuti po ito. Seryoso po yung ating energy crisis at oil crisis sa Pilipinas. Upon the President's Declaration of a State of National Emergency, meron po siyang kapangyarihan sa Price Act as amended by Republic Act 10623 nasa Section 4 and 7 po na pwedeng i-declare ng Presidente ang oil as a prime commodity at
mag-impose po ng price controls on the price of oil. They're saying, parang 25th day na ng giyera, tsaka palang nag-declare ng state of energy emergency ang Malacanang. Totoo po yun, late po ito kasi naging seryoso na po talaga itong oil crisis po natin. May kinakausap po akong jeepney driver, yung ginagastos niya para sa langis 1,000 pesos per day for a 12-hour shift. Ngayon po ang ginagastos na niya 2,100 pesos per day para sa gasolina. Ang mga mangingisda natin, hirap na rin. Per fishing trip, according to studies, tumaas na po by 60% ang kanilang costs. Ang ating mga magsasaka, hirap na rin. Oil din yung ginagamit ho nila para sa kanilang mga traktora. Marami na pong jeep at bus ang humintong magpasada. Nakakapagtaka lang, nakakaumpisa pa lang ng giyera, tumaas agad ang presyo ng krudo, isa sa pinakamataas sa Asia. Bakit ho ang taas, ang mahal ng gasolina ng Pilipinas? Una po, kasi karamihan po nito imported na yung ating mga langis. Pangalawa po, dahil nga po deregulated ang ating oil industry, the private oil companies can dictate at will kung ano po yung gusto nilang oil prices. Malaki po yung kanilang profit margin dyan. And then pangatlo, yun na rin po, wala pong regulations ang gobyerno. At pang-apat, wala rin po tayong subsidies during ordinary times. Isa pang sinasabi ng mga opinion makers na late din yung pag-suspend sa excise tax. It could have helped consumers kung maaga pa lang yung excise tax na yon para hindi masyadong masakit sa bulsa yung presyo. Tama ho ba yon? Tama po yun. Mapapababa niya ang presyo ng diesel by 6 pesos per liter at mapapababa niya ang presyo ng gasolina by up to 10 pesos per liter. Kung maaga sana yon, noong mga 100, wala pa sa 100 yung mga presyo ng diesel, mas nakatulong sana. Pero ngayon, tumataas na yung presyo ng diesel by 17. Mga ganun na. Parang hindi mo na maramdaman yung excise tax na nasuspend, di po ba? Tama po kayo doon. Ang kailangan po talaga natin, ang next step, kailangan po natin ng price controls, ng price freeze mula po sa gobyerno. What do you think was the government trying to project? Bakit ho parang late sila? Ayaw nilang magpanic yung business community at yung taong bayan. Siguro ho iniisip nila, matatapos din tong krisis na to in a short while. Pero hindi nga po ganun yung nangyari. Hindi nga nagpanic, naghirap naman. Hindi ho kaya failure in reading the situation in the Middle East? Well, kasama po yun sa reasoning kung bakit delayed sila nag-declare. Pero at the same time, dapat hindi lang yung reading ng Middle East, pero dapat tinitignan nila ano bang epekto ng krisis na to sa taong bayan. On the ground. On the ground. Dapat. Yun ang tinignan nila. Opo. Agad dapat. Hindi lang mga sasakyan sa kalsada at mga pasahero ang apektado ngayon ng krisis. Pati na ang mga eroplano nagkansela na o nagbawas ng biyahe. Ang mga airline company, ang mga mall, iiklian na rin daw ang kanilang operating hours. Gayun din ang mga opisina ng gobyerno na nagpapatupad na ng 4 na araw na lang na pasok sa trabaho. Sa inilabas na impormasyon ng Department of Energy o DOE noong March 20, kulang na raw sa 2 buwan ang supply ng langis ng Pilipinas. Bagamat may bagong dating na krudo, sabi nila ang declaration po ng gobyerno is 45 days yung supply. Medyo late na. We lost a lot of time there. Tama po yun. Kasi masyado hong very thin reserves itong 45 days. Yung ng ibang bansa, oil 90 supply. days. Yung iba pa ho, yung Thailand, Japan, yata, 250 po yung Japan. Ang prescribed po ng International Energy Agency is that every country must have at least 90 days ng reserved oil na pwede po nilang gamitin. Bakit to tayo 45 lang? Ang rason po nun, kasi po again, deregulated po ang ating energy industry. Kasi magastos po para sa mga private oil companies na mag-maintain ng mas mahabang oil reserves. Okay. Kaya ang solusyon po sana dapat, it's the government which should establish a strategic petroleum reserve. Okay. Na nakahanda po yung crudo na oil stockpile para po kung may times of crisis, pwede pong gamitin ito at ibenta ng gobyerno at subsidized prices sa taong bayan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng energy crisis ang Pilipinas. 1973, nung kinailangang limitahan o magrasyon ng gasolina, bunsod din ng giyera sa Middle East.
Kaya binuo ng gobyerno noon ang PNOC o ang Philippine National Oil Company na pinayagang makapag-import at maghanap din ng mapagkukunan ng langis o natural gas sa Pilipinas mismo. Yun na nga ho, kasi I know as early as the 70s, alam na ng gobyerno na marami tayong pwedeng mapagkunan ng energy dito sa Pilipinas. So yung PNOC, nag-establish po siya ng Strategic Petroleum Reserve. Kaya po, nung nangyari po yung 1981 to 1982 oil crisis, yung pangalawang oil crisis, ito po yung gera ng Iran at Iraq, hindi na po tayo masyadong apektado noon. Ngunit, nung 90s, nag-paradigm shift po ang Pilipinas. Tinanggal na po yung Strategic Petroleum Reserve, tinanggal na po yung involvement ng gobyerno sa energy industry, at yung private oil companies na po, binigay ho lahat ng discretion sa kanila. Kita natin na hindi pwede na hands-off yung gobyerno. Kasi yung private sector, hindi nila madidevelop enough yung local indigenous energy resources kasi profit-oriented sila. Isa sa matagal na naming naiulat na mukhang may langis o gas ang Ligwasan Marsh sa Mindanao. Ang hinala, malaki ang deposito doon ng natural gas. Sa mga poso at tubo, kapag sinindihan, nagliliyab. Inuumbos ni mina na gasolina sa tukala. Sabi ng aming mga ninuno, itong lugar namin po ay pagkaingatan, alagaan namin. Kaya meron po dito, sinasabi nila na itong mina ng gas. Katulad ng narito sa Barangay Ramcor sa General Salipada, Cape Pendatun sa Maguindanao del Sur. Ingat ka. Masya Allah, Masya Allah. O, di ba? Ang yaman-yaman po ng Mindanao. Para may makuhanan ng tubig, si Michael nagpagawa ng poso sa likod ng kanilang bahay sa Barangay Tugal sa bayan ng Sultan sa Barongis. Kaya gina siya sa kami, niya ko kinaapas sa nagkabatar sa gumba siya. Kaya na, so pa magkabagi nung itaw na anan to na, bamasa peto sa hig. Pero laking gulat niya nung imbes na tubig, iba ang lumabas. Huli ni sa kanina, mana po, basa ka, parang sa kanina talaga, basa gasolina talaga. Doon namin man makwente, di rin talaga kinuman. Sa kabiya sa punilasan din talaga. At nang ito'y kanilang sinindihan, umapoy. Niya ebidensya, ebidensya. Meron, tig gini agong panik ka, basi tigo, Korea na lagi, narabon, magkagapyanin. Ebidensya. Amade niya. Narakateba mo dito ka sa kakawasan. Inuumbos ni mina na gasolina sa tukala. Nagulat ako doon nung magkita ko sa pag-gin nila na bigla yung apoy. Doon ko naisip na totoo pala na sasabi ng aming mga ninuno na meron gas dito sa amin. At ngayong nagbabadyang magmamahal, pati ang LPG o gas na panluto, dito na nagpapakulo ng tubig sina Michael para mapakinabangan. Gamit tayo ng poso. Kaya sa kapanggubanan na, papatabang ako sa maya sa Armada Prako Panggumba ka, patabal kami ka, no, padyawo ka, no kaya pagkagapi. Kumitan. Bali sa ngayon na kumulo na yung tubig na bali bubus ko na sa baso. Inuumbos ni mina na gasolina sa tukala. Kaya nga na-upload ko para mapanood ng gobyerno kung paano kami matulungan dito para makuha po natin. Ayon sa mga taga rito, minsan na raw binisita ng mga otoridad ang kanilang lugar. Nagkaroon naman daw ng exploration project pero naantala dahil ang Ligwasan Marsh protected area. Problema rin doon ang seguridad. Nagkaroon po ng conflict doon sa area, kaya ito ay na-abandon. Sana masolusyonan na, magka-peace agreement na po dyan at kailangan po nating i-pursue ito. Yung sa Ligwasan ho ay kailangan lang hong i-open ulit for possible contracts, but we are already making the steps towards this end. Nagkaroon po ng studies na meron po siyang crude oil and meron din siyang natural gas. No, I think mga around 3 trillion cubic meters of natural gas and around 98 billion barrels of crude oil. It won't be an easy project kasi it's kind of like on water and not in land. So it will be a more expensive, let's say, endeavor, but the potential is very good.
Samantala, may nahanap sa Malampaya gas field sa Palawan. Ang gas na nakukuha roon, bahagi ng supply ng kuryente ng Luzon Grid. It was providing 1/3, 33% of the electricity requirements of Luzon at its peak. Ngayon po, nasa between 18% to 25% yung pinoprovide na electricity requirements ng Luzon. Pero ang problema, kumakaunti na ang gas na nakukuha mula sa Malampaya. Ang initial projections ng Department of Energy is mauubos ang Malampaya field by 2027. Ng 2026, mga ganun po. Bagamat may pag-asa na meron pang ibang mapagkukunan ng gas dito. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign. So together, these two wells are projected to extend the life of the Malampaya gas field by an estimated 6 years. Isa pa raw sa mga potensyal na pwedeng mapagkunan ng malaking deposito ng langis sa pinag-aagawang mga teritoryo sa may bandang Spratlys. Ano hong information that you have? May langis din ho ba doon? Do the Chinese know something? Baka ho yung mga Chinese ang nakakaalam na maraming langis doon. Kaya nilagyan na ng artificial islands nila. Anong pagkakaalam nyo? Some of the US oil companies like Chevron, may study na po sila, nag-survey na po sila dyan. Napakalami pong langis, oil, and natural gas sa area po na yan. Sabi nga po nung ibang reports, it's as big as yung reserves po sa Saudi Arabia. Yung buong West Philippine Sea po. But of course, meron tayong dispute with other claimant states. Hindi lang po China, nandyan din po yung Vietnam. Meron na po tayong arbitral ruling noong 2016 na sinasabi po nung arbitral ruling na yung buong West Philippine Sea is within the Philippines Exclusive Economic Zone. Okay. Na pagmamayari po natin yan, pwede nating i-explore yan. Problema, tumitindi ang girian natin sa China. Bagamat nitong linggo lang, binuksan muli ni Pangulong Marcos ang posibilidad para sa joint exploration para sa langis. Sa ngayon po ay wala pa pong joint exploration with China, pero hindi naman ibig sabihin na hindi magkakaroon. So, open din po ang Pilipinas. Agad namang sinagot ito ng China na interesado rin daw ito para gawin ang joint exploration. Meron po tayong dalawang options on how to pursue this. Una po, we can do it na tayo na mag-isa. Magde-develop po yung Philippines ng energy resources doon, siguro supported by yung navies ng mga allied countries natin like US, Australia. Yung second option is makipag-usap tayo sa mga other claimant states like China and tignan pwede bang magkaroon ng agreement in the future tungkol dito sa development sa energy resources dito. Later on, baka pwedeng magkaroon ng agreements. Batas po kasi natin kung the project is within our exclusive economic zone, kailangan majority share tayo dun sa project na yun. So kailangan yung mga 60%. Maraming pwedeng mapagkukunan ng langis o gas sa Pilipinas. Bukod sa langis, hydroelectric power mula sa ating mga ilog at waterfalls, meron din tayong geothermal energy mula sa mga usok sa ilalim ng lupa mula sa napakarami nating mga bulkan. At syempre pa, ang enerhiya mula sa araw o solar energy na marami tayo, lalo't napakainit ng Pilipinas. Given na araw-araw napakainit ng ating bansa, we have an abundance of energy from the sun. Are we doing enough to harness that? Renewable po as a whole sa buong bansa is around 23%. So I think solar is just around 3%. 3%. Konti lang po, mga 2 to 3. So maliit that's why lang it's po. still expensive yata. According to the Department of Energy, tataas na po ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Magiging at least 9 pesos per kilowatt hour na ang average price ng kuryente sa nationwide. Ngayon po kasi ang average price ng kuryente sa Pilipinas is around 3 to 4 pesos per kilowatt hour. Kaya So mahasaktan po. more than 50%. Opo. Masakit ho yun. Mas lalo hong maghihirap din dito ang taong bayan po. Pirme tayong babad sa araw. Pero ang pagsulong sa solar energy sa Pilipinas, hindi pa gaano lumalaganap. May iilan na sumubok na kanya-kanyang pakabit. Katulad ng bahay na ito sa Bulacan. Mahal ng inaabot ng kuryente namin, nasa 8K. Ang goal ko lang talaga is makapaglibre ako ng aircon nung una. Ako na lang yung nag-install, pinag-aralan ko siya. Nung una, etong 3 lang muna na panels. Nung nag-start ako, nagdagdag pa ako ng 4. Naka-solar na itong buong bahay namin. Tapos
Tapos sa mga appliances na gumagana is 2 aircon na 1.5 horsepower, 2 rep TV, electric fan, and mga ilaw. Ang electric bill nila Gerber, 8,000 pesos kada buwan. Ngayon daw, 37 pesos na lang. Talagang gamit ka na lang hanggat gusto mo. Sa kabuuan na nagastos ko dito is siguro inabot ako ng 220, 230. Dahil self-installation lang naman siya. Yung maintenance sa akin din naman. May kanya-kanya ring pamamaraan ang mga engineer katulad ni Ed. Ang diesel para sa kanyang sasakyan, hinahaluan niya ng gamit na cooking oil. Nagkaroon ako ng interest since 2019 itong used cooking oil na ginagamit sa sasakyan. In fact, sa ibang bansa tulad sa Amerika, sa Europa, or sa Australia, ginagawa na rin ito. Salamat! Hinihingi raw ni Ed ang mga gamit ng mantika mula sa mga kainan. Pinifilter na ito bago ilagay sa tangke ng kanyang sasakyan. Personal ko na proportion for every liter na mantika, 2 liters ng diesel. Ngayon nailagay ko na, pwede na nating subukan. So far, wala tayong aberya or nagkaroon ng performance degradation sa sasakyan ko. Kaya may 2,000 pesos para sa full tank ang natitipid ko. Pinakamalayo ko nang nagamit ang sasakyan ay Bicol. May potential siya. Ginagamit na rin siya sa ibang bansa tulad ng Australia, ng US. Ngunit kailangan nating maging mabusisi dahil may tamang proseso para magawa ito. At kapag hindi natin siya nagawa ng tama, ay baka mas mapamahal pa tayo. Ito'y hindi pa proven scientifically ng mga eksperto. Sa tingin ko malaking tulong ito sa mga kababayan natin na naghahanap rin ng mga alternatibong pamaraan para makatipid tayo sa fuel natin. May hearing na sa Senado tungkol sa pagtugon ng gobyerno sa energy crisis ngayon. The DOE announced today that it is spending 20 billion pesos to buy 2 million barrels of diesel instead of having built a reserve before the crisis. The same 2 million barrels would have only cost 10 billion pesos instead of 24 billion because the DOE failed to build the buffer stock. Due to the oil deregulation law, the stockpiling is now passed on to our private companies. That's how it has been practiced. Dahil sila na yung nagdinegosyo sa langis, DOE by itself does not have the funding for this because we only have 2.5 billion per year as budget. Sabi ninyo, DOE, meron tayong 46 days. After 15 days, biglang pumalo sa 110 pesos per liter. Dati po nilang inventaryo yun eh. Paano po magiging 110 from 55? Yung binenta kasi na yun, will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. That's the way. Ulitin mo yung sinabi mo. So, hindi, ulitin mo yung sinabi mo. Yes, it's really. Hindi, yung exactly. It's passed on to. Yan na nga eh. Now I am asking you, nag-check, sabi nyo hindi. So ano yung monitoring? This is the frustration. Kaalis kung frustrated ka, wala kang sagot na nakuha. Nakipag-ugnayan ang aming team sa tanggapan ng Department of Energy. Mga 1.044 million na nabili ng gobyerno na barrels of diesel. We are reserving that stock in case makulangan yung mga oil companies natin para meron tayong second buffer, no? We need more malampayan. We need more of this kind na like yung Ligwasan. DOE has been very active in granting or awarding contracts, but it takes time really. Last year pa lang, 8 na yung nag-grant ng presidente. We should have done this 10 years ago or 20 years ago para just to secure our energy. Panukala ni Attorney Baga, eksperto sa energy, imbes na ayuda para sa mga driver, subsidiya na lang. Hindi pa nila kakailanganin pang pumila. Parang nakagawian na ho yata ito ng gobyerno na pag may krisis, dinadaan ang lahat sa ayuda dun sa pamimigay ng pera. Is it wise na ganito lagi ang solusyon? Maganda po yung intention na magbigay po ng ayuda, ng subsidy sa mahihirap, pero sa implementation po nagkakaroon ng problema. Napakarami hong bureaucratic problems niyan. Una, nakakarating ba talaga yan sa nangangailangan? Kung makakarating man sila doon, napakahaba ng pila. At marami sa kanila hindi na rin nabibigyan. Pasensya na po, ayaw po namin na ayuda. Hanap buhay po ang kailangan namin. Bumaba ang krudo. Hanggang kailan po yung gera? Hindi na po biro ito. Marami pong mawawalan ng trabaho. Itigil na nila yung putukan. Hindi po solusyon ng gera. Ang solusyon po yung pag-uusap.
Kami ang nahihirapan, pero tuloy-tuloy ang hanap buhay namin dahil serbisyo namin ito. Serbisyo namin na maghatid, na mananakay at manggagawa. Pero bakit kami ay pinahirapan? Ngayong Biyernes po, 5:30 na ng hapon, maluwag naman po yung kalsada. Dati masikip yung kalsada, sir. Yung mura pa yung gasolina. Sobrang hirap po sumakay. Onti kasi ngayon yung mga jeep. Ano pong kailangan kaya natin gawin ngayon? I-freeze po yung presyo ng langis at a certain level. I-require po sana yung gasoline stations na magbigay po ng discounts sa mga public utility vehicle operators. Tapos long term, para din po sa energy security, i-develop po natin sa Pilipinas lahat ng klase ng energy resources. Kasama po dito yung solar power, wind power, hydro, natural gas, coal, para hindi ho tayo dependent sa mga imported na energy resources. Tama ho ba na isipin na kung tutuusin, hindi naman nagkulang ang Diyos o ang kalikasan sa Pilipinas? Oo, tama po Bukod yan. sa napakaganda at napakayaman ng ating natural resources, binigyan din tayo ng mga posibleng mapagkukunan natin sana ng gasolina. Pero hindi tayo nagpursige Tama po yun. para gamitin itong mga binigay sa atin ng kalikasan at ng Diyos. Sana po itong krisis na to ay maging wake-up call at magising na po ang gobyerno na kailangan po nating i-develop yung sarili nating energy resources. Pero para ang tanong ko, bakit kung kailan may gera, saka lang natin na pag-iisipan tong ganitong mga options natin? Hindi lang naman po itong administrasyon na to. I think it's the political culture ng Philippine government is just reactive, hindi po proactive. Sa gitna ng kakulangan ngayon sa enerhiya, malinaw na hindi lang supply ang problema. Meron tayo niyan. May mapagkukunan kung napagplanuhan lang at naaksyonan para hindi sana tayo ngayon kinakapos. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.